first part po natin about dun sa ano? About po saan? Entering into life purpose leads to a wonderful life. Entering into God's plan will do 8 things for you at yan po yung 8 na akin pong nabanggit. Na-bless po ba tayo mga kapatid? Hindi pa po tayo tapos ha. Wala po nang atras. Walang susuko. Ayan. Sabi ko kanina, turn routine tasks into enjoyable experiences. Kaya i-enjoy mo lang ang pakikinig mo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Sabihin mo, i-enjoy ko lang. Kahit huwag mo na i-type. Kahit huwag mo na i-type, i-enjoy ko lang. Kasi bakit? Ikaw po ang magbe-benefit po nito, kapatid. Amen? So, purihin po ang ating Diyos. Hallelujah. Ito, nung last week, ay ipinaliwanag ko po, ayon po dun sa ating pinag-aralan, yung ibig pong sabihin ng desire it, discover it, ano ba yun? Discover it, do it, delight in it, di po ba? Pero, meron pong isang tao sa Bible, guess po ninyo, ang talaga namang gumamit po ng 4 na bagay na ito. Yung nag-desire, nag-discover, nag-do, at saka po nag-delight. Guess po ninyo, bibigyan po ni Bunso ng masigabong palakpakan. Okay. Maaring tama po yung mga sinasabi nyo. Okay, kung i-meditate po natin, yes, pwede po yan, si David, si Solomon. Pero sa tingin nyo po, sa New Testament, sa tingin nyo, na talaga namang naka-experience ng nag-persecute po ng mga Kristiyano. Okay? Pero, ginamit ng Lord. Isinabuhay. At siya po ay, ayan, si Paul, si Pablo. Amen. Ano po yung dating pangalan po ni Paul or ni Pablo? Bago po siya maging Paul or Pablo, ano po yung dating niya pangalan? Saul or Saul. Amen. Praise the Lord. Paul is an example of someone who found the will of God. Hallelujah. From Saul to Paul. Amen. Hallelujah. Tingnan nyo iisa lamang ang binagong letra, pero pinagpala siya. Amen. Tingnan nyo Saul to Paul. Tama po ba? Parang si Sarai to Sarah, na bago po yung kanyang letra, I tsaka H. Hindi po ba? Ano kay Abraham? Kay Abraham, from Abram to Abraham. Okay. Nababago yung pangalan. Nababago yung pangalan natin. Kapag pinagpapala po tayo ng Diyos, binabago ang pangalan natin. Tama po ba? At praise God. Hallelujah. Even Jacob, naging Israel. Ano ba? Si Pedro, naging Cephas. At yan, nakaka-bless nga po yung teaching po ni Kuya Vanjo about that. Yung PETER na kanya pong diniscuss nung nakaraan. Yung PETER na yan. Amen? Ano ba? Sino ba? Ang mga binagong pangalan. Naalala po ninyo? Ang dami po mga kapatid na pinagpala po ng Diyos, na bago yung mga pangalan kasi pinagpala po ng Diyos. And praise the Lord, Paul is an example of someone who found the will of God. Sino po sa inyo, mga kapatid, ang totoong natagpuan ang kalooban ng Diyos? Hallelujah. Ito si Paul. Hallelujah. Number 1, he desired it from early in his experience. Okay? Ito po ay mababasa po natin sa Acts chapter 9 verse 6 and Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Sa kanya pong, nung bago po matagpuan po ni Paul ang kalooban ng Lord, okay? He desired it. Okay? Ninasa po niya ito. Ninais po ni Paul ito from his early experience. Ano po ito? Sa Acts chapter 9 verse 6, kung babasahin po natin, okay, I want you to write it down. Kasi napaka-importante po nito. Acts chapter 9 verse 6. Sabi po ni Paul sa Panginoon. Tingnan niyo kausap po ni Paul ang Panginoon. So he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? Hello? Nagtatanong si Pablo. Nagtatanong si Paul. Amen. Ang sabi niya, so he trembling and astonished
said, Lord, what do you want me to do? So, ibig sabihin, nagdi-desire siya. Meron siyang desire na dapat gawin sa Panginoon. Amen! Amen! So, kapag kakausapin po natin ang Panginoon, Lord, what do you want me to do? Amen! Hindi po yung, ang sasabihin mo, Lord, ito ang gusto kong gawin. Mali. Mali. Tama po ba? Parang sinabi ng Panginoon kay Bartimeus. Ang sabi ng Panginoon kay Bartimeus, o ang tanong ni Lord kay Bartimeus, ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? So, ibig sabihin, ang Diyos ang dapat na may gagawin sa'yo. Hindi kung, hay Ate Jessica, hindi yung sabihin mo na, Lord, ito yung gusto kong gawin. Hello? Hello? Nakikinig po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Magkaiba po yung pagsasabi ng Lord, what do you want me to do? Ibig sabihin po nito, you are having that a total submission sa Panginoon na anuman ang iutos sa iyo ng Diyos, yun ang gagawin mo. Wala kang nakareding gagawin sa buhay mo, kundi kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen! Kasi bakit? Yes, not our will, but God's will be done into our lives. Kasi bakit? Kapag tinanong mo yan, sasamahan ka ng Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos. Kasi bakit? Ang Diyos ang nagsabi sa iyo eh. Di ba? Sabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ka ng Haran. Anong ginawa ni Abraham? Pumunta siya ng Haran. Pinagpala si Abraham. Sabi ng Diyos kay Moses, alisin mo ang mga Israelita diyan sa Egypt. Pinagpala po ang mga Israelita at ginamit po si Moses, ginamit po si Caleb at saka po si Joshua. Amen po ba? So ibig sabihin, ang atas ay nagmumula sa Diyos. Hindi nagmumula sa iyo ang atas. Hindi yung Lord, ito ang gagawin ko. Lord, sundin mo ako ha. Ito yung gusto kong gawin. Lord, pupunta ako sa UK. Sundin mo yung panalangin ko. Naku Lord, pag hindi mo sinunod yung panalangin ko, hindi na ako maglilingkod sa iyo. Grabe naman. Kaya marami po ang tumitigil sa paglilingkod kasi hindi nasusunod yung kanyang ipinanalangin. Hi, hello, knock-knock. Tama po ba? Tama po ba? Kaya marami ang walang ganang manalangin kasi hindi dinidinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Kasi mali ang panalangin mo. Ang panalangin mo dapat katulad ng Panginoong Hesukristo, sabi ng Panginoon, Lord, kung maaari po, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Subalit, para praise po ang ginagawa ko, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang maganap. Amen. At praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Panginoong Hesukristo. Nung nangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, natubos ang ating mga kasalanan. He tore the veil and He made a way na dati ang bawat isa, ang Old Testament ay nag-aalay ng mga hayop para sa ating mga kasalanan. Ngayon, hindi na. Amen. Tanggapin mo lamang ang Panginoong Hesukristo as your Lord and Savior at aminin mong ikaw ay makasalanan, nagrepent ka. Hallelujah! Hallelujah! Pinatawad ka na ng Diyos at naging anak ka na ng Diyos. Amen! Amen po mga kapatid. Tama po ba? Yan po ang pag-ibig ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, sabihin mo, Lord, what do you want me to do? Sabi pa ni Pablo, Philippians 3 verse 12 to 14, not that I have already attained or am already perfected it. Hindi sa nakamtan ko na o hindi na perfecto ko na. But I press on. Okay? That I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind. Sabi ng iba, behind. And reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Yan po yan. Desiring to press on. Desiring to press toward the marks that the Lord called us to do. Amen. Hallelujah, desire.
Kaya nga po, this is my desire. Amen. To honor you. Yan po dapat nating i-desire. To honor our God into our lives. Palakpakan po natin ang Panginoon. Not that, amen. Praise God, praise God. Pangalawa, ano pa? Anong susunod mga kapatid? Yung una po ay, He desired it. Pangalawa, He discovered it. Okay? Napakasarap na hindi mo lang dinidesire, kundi gusto mo pa siyang i-discover. Gusto mo siyang malaman. Gusto mo siyang matagpuan. Gusto mong maintindihan. Amen? Sabi po ni Pablo sa Acts chapter 9 verse 15 to 16 and chapter 26 and 16 to 18. Nandito po yan. Okay, sabi niya, and he said, I am Jesus whom you are persecuting. Ito na po yung mga kapatid na-encounter po niya ang Panginoon. Diba? Kausap na po ng Panginoong sa Kristo. Ito pong si Apostol Pablo. Si Saul pa lang po ito ng mga panahon na to. Sabi niya, but rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness, both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles. Kaya wag po kayong magulat mga kapatid, bakit ang sabi ng iba ay para lamang daw po sa mga Israelita yung kaligtasan? No. Ito po yung nagpapatunay na ini-extend po ng Diyos sa mga Gentiles, sa mga hintil, yung kaligtasan. Na i-deliver po ng Diyos ang mga Jewish at saka po ng Gentile. At ginamit po si Apostol Pablo sa pagpapalawak. Si Apostol Pablo lamang naman po ang napakalawak ang kanyang ginawa. Kung babasahin niyo po ang Biblia mga kapatid, dun po sa Turkey, ang dami mga churches po ang talaga pong nabuksan through the life of Apostle Paul. Amen. Thessalonia, dyan po sa Thessalonia, sa Ephesians, sa Corinthians. Di po ba? Dyan po yung talaga namang ginamit ng Lord mightily. Ito pong si Apostle Pablo. Amen. Ikaw, hanggang san ka? Hanggang bahay ka lang ba? Ikaw, hanggang san ka? Hanggang san ka? Na-discover mo hanggang dyan ka lang ba sa trabaho mo? No. I-discover mo na dapat hindi ka lang pang-pamilya, pang-sports pa. Hindi siguro baka hindi po makarelate po sa inyo yung mga hindi po mga batang 90s or mga batang 80s. Hindi lang pang-pamilya, pang-sports pa. Rubbing alcohol ba 'yon? Tama ba? Tama po ba sa mga nakaka-relate po diyan? So nadidiscover mo, hindi lang pang-Jewish at pang-Gentiles. At take note, mga kapatid, ito gusto kong bigyan sa inyo ng linaw. Gusto ko pong bigyan sa inyo ng linaw to ha. Bakit kailangan pang iparanas ng Diyos o i-allow ng Diyos kay Pablo yung siya po ay nabulag? Di po ba? Pwede naman na hindi na eh. Pwede naman hindi na eh. Hindi po ba? Kasi hinayaan ng Diyos na mabulag si Apostol Pablo. Amen. Para maintindihan niya at maunawaan niya na siya ay bulag nung panahon na yan. Bulag siya na pinipersecute niya ang mga mananampalataya. Bulag siya nung panahon na yon, kaya binulag ng Diyos para kapag minulat ng Diyos ang kanyang mga mata, ay totoong magkaroon siya ng kaliwanagan at maintindihan niya yung totoong kalalagayan ng isang bulag. At ayaw niya nang maranasan yung maging bulag kasi wala kang makikita. Amen po ba? Amen po ba? At take note. Amen. Kapag nagka-problema ka at nagka-struggle ka, katulad ni Pablo, gagamitin ng Diyos yung kahinaan mo para mas lalo kang gamitin ng Lord mightily. Kaya kapag meron kang kahinaan, gamitin mo ang kahinaan mo para gamitin ka ng Diyos mightily. Amen po. Amen. Para ma-realize mo na, Lord, ayoko na po dito sa kabulagan ko nung unang panahon. Lord, nabulag ako. Dati kitang sinisiraan. Dati akong namumuhay sa iyo. Lord, dati akong nasa droga. Lord, dati akong malaswa ang pamumuhay ko. Lord, dati akong magnanakaw. Dati akong adulterer. Lord, dati akong ganito, ganyan. Amen. At mauunawaan mo na hindi ka nababalik. Kasi bakit? Ang pangit ng ganung kalalagayan. Amen? So ipinaunawa ng Diyos sa kanya ang pagiging tunay na bulag. Literally.
para maunawaan niya yung pagiging bulag niya spiritually. Amen? Tama po mga kapatid? Am I talking with sense? So, hindi mo maiintindihan ang pagiging bulag mo spiritually kapag hindi mo na-experience yung pagiging bulag mo physically. Amen? Hallelujah! So, yan po yung revelation ng Lord ngayon. Actually, ngayon ko lang po yan nabanggit kasi ito po yung nire-reveal ng Lord sa atin. Amen? Yung pagiging bulag mo spiritually, hindi mo yan maiintindihan hanggat hindi mo yan ma-experience physically. Amen? So, kailangan masaktan ka muna. Kailangan ka munang mapalo, kailangan mo munang ma-struggle ka para maintindihan mo na ikaw ay bulag spiritually. Kaya nandyan yung paglapit mo sa Diyos. Amen? Amen po mga kapatid? Sino dito nagsabi na, grabe pala Lord, yung naintindihan mo na yung pinagagawa mo sa buhay mo, nung nagkameron ka na ng problema, nung nagkaroon ka ng mabigat na pagsubok, yung naka-encounter ka na talaga namang minsan sakit na na-experience mo, saka ka lalapit sa Diyos. Saka mamumulat yung spiritual mo na kalalagayan dahil sa na-experience mo na physical na kalalagayan mo. Amen? Amen. So praise God. So naunawaan po natin, palakpakan po natin ang Panginoon. The best na palakpak sa ating Diyos na buhay. So madidiscover mo ngayon ang kalooban ng Diyos dahil sa bagay na yon. Praise God. Pangatlo, diniscern po ni Apostol Pablo. Pangalawa, diniscover niya. At pangatlo, isinagawa po ni Apostol Pablo. Amen? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27, do you not know that those who run in a race all run? Tama po ba? Na dapat yung mga kasama sa race ay tumatakbo. Diba? Sabi po ni Apostol Paul, but one received the prize. Run in such a way that you may obtain it. Hallelujah! Tumakbo ka sa paraan na kung saan na dapat iyong matatanggap. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Ayan! Mga tampuhin, gising. Tapikin mo sarili mo. Tapikin mo sarili mo. Ayan. Yung mga temperate in all things. Mapagpigil. Yung mga magagalitin, taas ang kamay. Yung mga matatakaw kumain, taas ang kamay. Di, alam ko po wala magtataas ng kamay kasi nakakaya naman yun. Nakakaya naman itataas mo yung kamay, malalaman nila na matakaw kang kumain. Siyempre nakakaya naman na maintindihan na natampuhin ka. Nakakaya talaga yan. Pero pag meron kang humility, talagang ikaw talaga ay may humilidad ka sa Panginoon. Wala akong pakialam. Sabihin yung magagalitin ako, tampuhin ako, okay lang. But tuturuan ka ng Panginoon. Yan, tampurot. Ito sabi dito, in everyone who competes for the prize, is temperate in all things. Sabi niya, hindi niya sinabing in some things. Excuse in some things. Hindi, sabi niya, temperate in all things. Okay, so nagkakaintindihan po ba tayo? May self-control sa lahat ng bagay. Kaya, ang mga tumatakbo, mga kapatid, ay isinasagawa na mapagpigil, mapagkontrol. Amen? Amen? Hallelujah! Praise God! Now they do it, now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore, sabi ni Apostol Pablo, I run thus, not with uncertainty, thus I fight. Sabihin mo, I fight. Not as one who beats the air, na hindi yung sumusuntok sa hangin lamang. Subukan mo makipag-boxing na ang kalaban mo ay sumusuntok sa katawan mo at ikaw sumusuntok ka sa hangin. Sa tingin mo, mananalo ka ba? Sa tingin mo ba yung judges, bibigyan ka ng score? Sa tingin mo ba, mananakaut mo yung kalaban mo kapag ikaw ay sumusuntok sa hangin? No! Ganon din po yun. Kung ikaw ay lalakad, kung ikaw ay lumalaban, dapat hindi kayong sumusuntok sa hangin. Kaya hindi yung sabihin, bahala na. Bahala na. Hindi yun ganon. Hindi yun ganon. Hindi po yun ganon. Ang paglaban ay alam mo na sigurado na ikaw ay mananalo.
Amen? Na alam mo na meron kang, na may magtatanggol sa'yo. Na alam mo na meron kang may nakasuporta sa'yo. Na alam mo na siguradong ikaw ay mananalo. Amen? Alam mo sa sarili mo na karapat-dapat kang manalo. Amen? Na kahit anong mangyari na binubugbog ka, lalaban ka pa. Sabi ng Lord, all you have to do is to be still. Amen? Hold your peace and be still, for God will fight for you. Amen! Fight! Fight the good fight of faith. Kaya sabi ni Apostol Pablo, but I disciplined my body and bring it into subjection. Ay nako, mga kapatid, ngayon ko lang na-realize na isubmit ko yung aking katawan into discipline. Amen? Na-realize ko nung panahon na muntik na akong mamatay. Kaya po, ang nagbigay po sa akin ng encouragement, yung kamatayan. Amen? Kaya nga po, saka ko lamang disiplina yung aking katawan and bring it into subjection nung na-experience ko na po yung muntik na ako mamatay. Mga kapatid, huwag mo nang hanasain pa na ma-experience na ikaw ay muntik nang mamatay. Okay, bago mo ingatan ang iyong katawan. Amen po, mga kapatid? Gawin mo pa, ngayon pa lang, gawin mo na mag-exercise. Ngayon pa lang, huwag ka nang kumain ng maraming carbohydrates, huwag ka nang kumain ng maraming sugar, ngayon pa lang, ihanda mo na ang sarili mo. Amen. Kung gusto mo pang maraming mahayuan ng salita ng Diyos, kung gusto mo pang magamit ng Lord mightily, ngayon pa lang, i-balance mo na. Amen. I-balance your Christian life. Healthy lifestyle. Amen? So, praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung hindi po ito ginawa, hindi lang po ito yung body sa mga bagay na alam niyo po, nai-realize ko rin na hindi lang po sa pagkain, kundi yung dati yung sarili ko, nakita ko sarili ko, ang lakas-lakas kong manigarilyo. Ang lakas-lakas kong maglaro ng computer. Grabe. Sawa ako dati nung kabataan ko pa. Ay, grabe. Lakas-lakas kong mag-inom, lakas-lakas kong magsugal, lakas-lakas kong magpuyat. Ayan. Grabe. Kaya kapatid, kaya nabanggit kanina, yung energy mo, dapat yan ginagamit mo sa ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, least, when I have preached to others, I myself should become disqualified. Para hindi ka ma-disqualified, dapat yung katawan mo ay iyong inaalagaan. Dapat ang iyong spiritual ay iyong inaalagaan. Dapat ang iyong emosyonal ay iyong inaalagaan. Dapat yung iyong financial ay iyong inaalagaan. Kasi paano ka magpipreach na huwag kang tampuhin, huwag kang masama ang loob. Ikaw pala emotionally ay hindi mo kaya yun. Paano masabi na ikaw ay pinagpala? How can you preach na mga kapatid, ang dami kong pera, pinagpala ako ng Diyos, ang dami kong investment, ang dami kong mga pagkapala ngayon, ikaw mismo sa sarili mo, ikaw ay kapos na kapos. Amen. That's why you have to bring your body into discipline para, praise God. Amen. Masabi mo, hallelujah, na tama, na hindi ka madidisqualify sa iyong pagpipreach. Amen. Isipin mo magpipreach ka about healthy life. Nakita nila ang laki-laki ng tiyan mo. Hello, tama po ba? Tama po ba? Sabi nila, parang hindi bagay. Parang hindi bagay. Yung sasabihin mo na, alagaan natin ang ating mga katawan, ay laki-laki ng tiyan mo. Para kang yung butete. Tapos, ikaw na may sobrang payat mo. Yung sobrang payat mo, parang konting perma na lang ng bulate, tutumba ka na. Yung pag tinapat sa iyo yung electric fan, tutumba ka. Yung isang perma na lang, tutumba ka na. Hindi po ba? Sabihin nila, grabe naman tong preacher na to. Ang lakas-lakas ng loob mag-preach. Hindi po ba? Ako naman, kahit na sabihin na ba, nakita nyo akong malaki yung tiyan ko. Okay? Kaya ko siyang i-reverse psychology. Kaya ko siyang i-reverse kahit napayat ako, kaya ko siyang baguhin ang tema. Sabihin ko sa kanila na, alam nyo, kung ayaw nyong maranasan ang malaking tiyan na katulad nito, huwag nyong gayahin yung lifestyle ko. O di ba? Makapagtuturo ako na pwede kong i-example yung sarili ko kahit malaki yung tiyan ko. Di ba? At least, hallelujah, Maria. Ay, tama, hindi ko gagayahin si pastor na malaki yung kanyang tiyan kasi ayoko makita ng iba na ganyan ang aking
paglalakad, yung hindi ko na makita yung aking paa. Yung pag magsisintas ako ng sapatos, ang hirap-hirap. Yung luluhod ka, yung kamay mo ilalagay mo sa lupa, ang hirap-hirap, 'di ba? Ang hirap naman nun. Tapos maglalakad ka, ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. Hindi po ba? Yung kaya naman pagpayat ka, ang hirap-hirap mong bumuhat. Di ba? Hindi naman sa ganun ang hirap nun. Kaya mga kapatid, I encourage each and everyone na alagaan po natin ang ating mga katawan, ang ating mga espiritu. Kasi alam ko, unang-una po espiritu natin. Kapag nanguna yung ating espiritual na kalagayan, aalagaan mo ang iyong pisikal, aalagaan mo ang iyong financial, aalagaan mo ang iyong emosyon, aalagaan mo ang iyong mga material things, aalagaan mo ang social na iyong kalagayan. Kasi bakit nauna ang espiritual na iyong kalagayan? Palakpakan natin ang Lord. At dalawa na lamang po ito. Hallelujah. Pang-apat, He delighted in it. Nakita po natin mga kapatid kung papaano po in-enjoy ni Apostol Pablo ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Saan ka pa? Ilan po ang sinulat po ni Apostol Pablo sa New Testament? Ilan po? Ilan? Sa nakakaalam? How many books? Quiz B ba to, Pastor? Ilan? Hindi ako titigil hanggang din nasagot. Nag-aalangan sila. One, binibilang nila, one. Sisimulan ko sa Romans. Okay. From Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians. Ayan, 13 po. Pero may question mark pa din. 13. Ayan. At marami po nagsasabi na idagdag pa daw po yung Hebrews. Ayan, di ba? Kasi yung Hebrews po kasi, parang ang way po ng pagkakasulat ay parang si Apostol Pablo. Amen? So, sa pag-aaral po namin sa theology, ay parang way po ng pagkakasulat po ng Hebrew ay si Apostle Paul. Amen? So, praise God. Tingnan nyo ha, kung hindi po ka nagdi-delight, kung hindi mo ini-enjoy, makapagsusulat ka ba ng 13 libro? Amen? Mapupuntahan mo ba yung iba't ibang mga lugar kung hindi ka nagdi-delight? Amen? Kaya pala yung favorite kong verse, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yung timo bang enjoyin mo, magalak ka sa Diyos, yung sarili mo, i-enjoy mo sa Panginoon at ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo ang desire na yung puso. Amen? Actually, sa ibang salin po sa Tagalog, sabi niya, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Amen? Kasi habang hinahanap mo yung kaligayahan mo sa Diyos, amen, you are delighting in it. Amen? So, praise God. Yan dapat po ang ating ginagawa. Yan, so that I may finish my race with joy, ayan o, and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Yan po ang sinabi po ni Apostol Pablo sa Acts chapter 20, verse 21 to 24. He delighted in it. Amen? Enjoy lang. Enjoy lang. Kaya nga, lagi sila sabi, relax. Control your feelings. Yung asawa ko, inis na inis sa akin. Kapag inaaway ako, yung sinasabi ko, bakit hindi mo nabili ito? Bakit hindi mo nagawa yan? Sabihin ko, relax. Control your feelings. Relax. Diyan ka lang. Okay. Do not worry about the war. Let the tomorrow worry for itself. Inis na inis sa akin yung asawa ko. Huwag mo nga magitin sa akin yan. Di ba? And that's the reality. Amen. Relax. Control. Nangyari na eh. Nangyari na. Di ba ba? Halimbawa, nagka-problema na. Tapos na-experience na. Anong gagawin mo? Di ba ba? Anong gagawin mo? Magwawala ka? Mag-oormentado ka? Relax. Lord, nagkamali na naman ako. Anong gagawin ko? Relax. Be still. Be still. Amen. Nangyari na eh. Learn from it. Learn from it. Amen. Dapat lesson learned po palagi sa iyong buhay yan. Amen. Maling attitude naman yun ng gagawin nyo yun na hindi po. Kailangan merong pagbabago. Na-experience mo na, dapat natuto ka dyan. Huwag mo na uling uulitin. Amen. At panghuli. Palakpakan natin ng Lord. Panghuli.
Pastor, bakit may nadagdag? Di ba 4 lang yun? Grabe naman sa pastor. Ito po kasi yung pag-aaral sorry. Di ba sabi niya, desire, discover, did, at saka po yung delighted. Di ba? Yung panglima pala, meron pa rin dinagdag pala si Apostol Pablo. He fulfilled it. Praise God. He fulfilled it. Hallelujah. Isinagawa, isikinatuparan, tinupad ni Apostol Pablo yung 4 na yan. Amen? He fulfilled it. Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8, "For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand." Ito na, nagpapaalam na si Pablo. Nagsisimula na po yung kanyang pamamaalam. Sabi niya, "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which is the Lord, the righteous judge, will give it to me on that day. And not to me only, but also to all who love His appearing." Alam niyo po yung crown of righteousness, ang makakatanggap po ng crown of righteousness ay yung pong mga tao na they love the appearing of God. Yung naghihintay po sa pagdating ng Panginoon. Okay, baka naman sabihin nyo na, ay, magkakaroon ako ng crown of righteousness kasi naghihintay ako sa Lord. No. Sa paghihintay mo, you are living a holy life. Amen? You are living a righteous life. Yan po yan. Kasi habang naghihintay ka doon sa ating groom, o bilang church, and you are waiting dun po sa groom, you are living sa righteousness, you are living a holy life. Amen po mga kapatid? Then, praise God. Kaya po, fulfilled it. Kasi bakit? Sabi ni Pablo, "I have fought the good fight. I have finished the race." Ang sarap sabihin. Ngayon, kaya mo bang sabihin sa sarili mo, o kaya mo bang sabihin sa Diyos na, "Lord, this is my departure. Malapit na ang aking departure. Lord, I have fought the good fight. Lord, natapos ko yung race." Kaya mo bang sabihin yan? Kaya, praise the Lord, by the grace of God, hindi po ako natatakot. Kasi bakit? Alam ko sa aking buhay, by the grace of God, lumaban ako sa pamamagitan ng Diyos. Tinapos ko ang panawagan ng Diyos. Amen? Ginagampanan ko, ngayon pa lang, hallelujah, ginampanan ko ang panawagan ng Diyos. Dahil alam ko, yan ang purpose ko. To fulfill the will of God, to fulfill the plans of God sa aking buhay. And praise God, purihin ang Panginoon. All glory belongs to God. Conclusion, mga kapatid. Conclusion, we have a responsibility to those who have gone before to complete our leg of the relay and to effectively pass excuse me. Ulitin ko po. Conclusion po natin. We have a responsibility to those who have gone before to complete our leg of the relay and to effectively pass the baton on the next generation. Praise the Lord. Ang ating responsibilidad, mga kapatid, ay makapagpasa tayo ng baton sa bagong henerasyon. Amen? Sa parating na henerasyon. Kapatid, huwag mong hayaan na mamatay ka sa mundong ito na wala kang mapapasahan ng baton. Amen? Huwag mong hayaan na mawawala ka sa mundong ito na wala kang naturuan, na wala kang na-disciple, na wala kang pinagkatiwalaan. Amen? Habang nabubuhay ka pa sa mundong ito, magturo, ipagkatiwala ang buhay mo, ipasa mo yung baton sa susunod na henerasyon, ipasa mo sa iyong anak yung anointing. Amen? Ako po, lagi ko dinideclare, Lord, thank you for the anointing that you have given to me. But Lord, let the double portion of anointing be upon my children, to Seth and Shekinah. Please, double portion of anointing be upon me. Be upon them in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen? Maging sa mga anak po ninyo, mga kapatid,
Ipag-pray po ninyo. Kung meron kayong anointing ngayon, kung meron kayong wisdom ngayon, kung meron kayong pagpapala ngayon, dapat double portion of anointing or blessing ang inyo, or wisdom, ang inyo pong i-declare sa inyong mga anak. Even po dun sa bagong overseer na akin pong dineclare, mga kapatid. Sabi ko sa kanya, Pastor Girly, I declare double portion of anointing will be upon you. God will use you mightily. Kung ano yung nagawa ko ngayon, madodoble mo ang mga nagawa ko ngayon by the grace of God. Amen. Dapat ganyan ang isang leader. Hindi takot masabihan na, mas magaling pa yung kanyang anak sa kanya. No! Praise God! Kasi kung ano yung anak mo, masasalamin sa iyo yun bilang anak, bilang ama, or bilang ina. Amen? Kaya, huwag mong sabihin na, oo nga, mas magaling yung anak ko. No. Mga kapatid, magre-reflect sa iyo kung ano yung pagpapala na meron sa anak mo, magre-reflect yan sa iyo. Kaya, kapag pasaway ang anak mo, magre-reflect yan sa iyo. Kapag layas ng layas ang anak mo, magre-reflect yan sa iyo. Kapag pasaway ang anak mo, magre-reflect yan sa iyo. Kaya, I encourage you to speak blessing, to declare life sa iyong mga anak, sa iyong mga tinutupahan, para hindi ka mainggit. Amen. Huwag mong kainggitan yung mga anak mo. Huwag mong kainggitan yung mga tupa mo. Mas magandang pinagpapala siya sa'yo, kaysa sa'yo. Yes, pagpapalain ka ng Lord, pero mas maganda. Kasi bakit? Magre-reflect yan sa'yo. Makikita nila, asarap. Lalapitan sila, kakanlong ako sa Lavi family. Kakanlong ako sa HIM. Kakanlong ako sa BBM. Kasi bakit? Alam ko, nakita ko si Arabella. Pinagpalo. Alam ko si Pastor... Pinagpala. Nakita ko si Pastor Ejen sa BBM. Pinagpala si Pastor Ejen sa BBM. Amen. Praise God. Be proud of it. Itaas mo ang pangalan ng Diyos sa kanilang mga buhay kasi makikita mo si Kuya Banjo na ginagamit sa ibang worship room. Makikita mo si Pastor Angel Mami ginagamit sa sa ibang worship room. Si Arabella sa ibang worship room. Hindi mo ba? Be proud of it. Kasi bakit? Anak ko yan, Lord. Praise God. Anak ko sila. Sila yung tinutupahan ko. Nakikita mo sila. Iba't ibang mga worship room ang kanilang pinupuntahan. Ibig sabihin, babalik sa iyo yan. Kasi may pangalang BBM. Ayan o. May pangalang BBM si Pastor Ejel. Pumupunta sa iba't ibang room. May pangalang Lavi. Ayan. Si Arabella pumupunta sa worship ibang rooms. Si Banjo. Ayan. Di ba? Praise God. Ibig sabihin, ikaw ang nanay nila. Ikaw ang tatay nila. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin ka aming Ama, salamat po sa bawat pagtuturo na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po aming Ama dahil ikaw po ay nabuhay, ikaw po ang nagbigay buhay, ikaw po ang nagbigay sa amin ng katuruan. Thank you Holy Spirit sa pagtuturo at pag-guide niyo po sa amin. Dalangin ko na patuloy po ninyong pagpalain ang bawat buhay ng Lavi Family Panginoon, ang BBM, ang HIM, ang WAO, ang brothers and sisters, Shine, sa lahat po ng pamilyang nandito, Panginoon. Patuloy po na nade-declare po ako ng pagpapala at rumaragasang pagpapala. It will come to them, O God, and will overtake them, Lord. Hallelujah. Bigyan po ninyo ng wisdom si Ate Ruth, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kalakasang espiritual. Pagpalain po ninyo ang bawat desire na pinagkatiwala niyo po sa Kanya. Sapagkat sabi po ng inyong salita, it is you who give us the desire to act and to will according to your purpose. Kaya nga po, pagyamanin niyo po siya sa wisdom, pagyamanin niyo po siya sa pasensya, sa napakahabang pasensya, Panginoon. Kontrolin niyo po siya, Holy Spirit. Ingatan niyo po ang kanyang katawan, alagaan niyo po ang kanyang katawan, alagaan po ninyo ang kanyang pamilya, alagaan po ninyo ang kanyang ministry, ingatan po ninyo ang kanyang mga possessions, ingatan po ninyo ang mga leaders na ipinagkatiwala niyo po sa kanya, ingatan po ninyo ang mga tupa na ipinagkatiwala niyo po sa kanya. At nawa, O Diyos, patuloy na managana ang Lavi, Panginoon. Patuloy na pagpalain ang Lavi at marami pang mga tao ang aapak dito sa Lavi na matuturuan, tatanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas
ng kanilang mga buhay. I speak fruitfulness, multiplication upon multiplication ang mangyayari sa loving family, sa great beautiful creatures, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoong Kristo. And even to all visitors, Panginoon, the same blessings ang akin pong pinapakawalan sa bawat isa. Hallelujah. Lord, ikaw na po ang patuloy na magpala sa pangalan ng Panginoong Kristo, in the leading of the Holy Spirit. Amen and